patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy namin nararanasan ang ginagawa mong pag-angat sa buhay namin. Patuloy namin nararanasan, Panginoon, yung ginagawa mong breakthrough, Lord God, sa aming buhay, O Diyos. Thank you, Lord God, for increasing us, Lord, in our spiritual walk, Panginoon. And today, Panginoon, as we hear your message, Lord God, and it increase, Panginoon, our faith. Hayaan mo, Panginoon, that as we listen, as we hear your message, Panginoon, it will produce in us a great faith, Panginoon, that believing in the impossible, Panginoon, because you are a miracle-working God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pananampalataya sa inyo, we will see the fullness of your promises and plans in our lives, Panginoon. Na hindi kami mahahadlangan, Panginoon, ng kahit anuman na ginagawa, Panginoon, ng kaaway sa buhay namin. Bagkus, Panginoon, mararanasan namin ang katindihan ng iyong pagkilos, Panginoon, ang katindihan ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa buhay namin. You said to your words, Lord God, that no one can thwart your promises and your plans, Lord God, sa buhay namin because you are a faithful God. And whatever you say, Panginoon, it will be accomplished, Lord God. Ano man ang iyong sabihin, ito ay magaganap, Panginoon. That's why, Lord, we will continue to trust in you. We will continue to put our faith in you, Lord God. Maraming salamat po. Nawa, Panginoon, sa aming paglabas, Lord God, araw-araw ng aming buhay, kami ay mamumuhay ng may pananampalataya, Panginoon. Kami ay lalakad sa pananampalataya, O Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Buksan po natin ang ating pong Bible sa Mark 6:35-44. Basahin po natin, Mark 6:35-44. Ito pong story po na to is yung ginawa po ng Panginoon ng miracle na feeding the 5,000. Sabi po dito, and when it grew late, his disciples came to him and said, this is a desolate place and the hour is now late. Send them away to go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered them, you give them something to eat. And they said to him, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them? And he said to them, how many loaves do you have? Go and see. And when they had found out, they said, 5 and 2 fish. Then he commanded them all to sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups by hundreds and by 50s. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing or give thanks to the Lord and broke the loaves and gave them to the disciples to set before them, before the people. And he divided the 2 fish among them. And they all ate and were satisfied, and they took up 12 basketfuls of broken pieces and of the fish. And those who ate the loaves were 5,000 men. So nakita po natin dito sa binasa po natin na gumawa po ng milagro ang Panginoon. Hindi po natin alam kung paano nangyari, no? Ayaw mo? Sorry na. Hindi po natin alam kung paano nangyari na nakapakain po niya ang 5,000 men. Hindi pa po doon bilang ang mga kababaihan at kabataan nang sa pamamagitan lamang po ng ilan? 5 tinapay at 2 isda. So, hindi po natin alam kung paano mangyari yun. Nangyari yun. Hindi natin alam yung detalye, pero nangyari siya. Amen? And alam niyo po ba, many of us hear miraculous testimonies. Hindi lamang po natin nababasa sa Biblia yung mga ginawang milagro ng Panginoon. Pero naririnig din po natin yung miraculous testimonies from other Christians. Tama po ba? Yung mga matitinding sakit, pinagaling ng Panginoon. Yung mga matitinding sakit na hindi kayang pagalingin ng doktor, ay pinagaling ng Diyos. Yung sitwasyon na hindi natin alam kung paano masusolusyonan, kung paano mababayaran kasi hindi kaya ng ating bulsa, pero nag-provide si Lord. Tama po ba? Merong
nangyayari na imposibleng bagay na naging posible sa buhay ng ibang tao. And we are so amazed about it. Tama po ba? Na-amaze po tayo sa ginagawang pagkilos ng Panginoon, sa miracle ng Panginoon. Na kung may mga miracles na nangyayari sa buhay ng mga ibang Kristiyano, I believe that miracle will happen also in our lives. Amen po ba? Kung nangyayari po ito at nakababasa natin sa Biblia, gumawa ng milagro ang Panginoon, gumawa ng milagro ang Panginoon sa ibang tao, naniniwala po ako, meron din po magiging testimony ang mga taga New Life Antipolo ng miracle na ginawa ng Panginoon. Amen po ba? We will also experience impossible made possible in our lives. Amen? Amen? Amen. Convinced po ba tayo? Amen. Hallelujah. Kasi the moment we became Christian po, we are now living in the supernatural. Iyon po yung ating title today, the great faith. Okay, great faith, believing the impossible. Naniniwala po ba tayo na kayang gumawa ng imposible ng Diyos? Do you have great faith today? Ayun po, and the moment we became Christian, we are now living in the supernatural. Hindi na po tayo namumuhay sa natural, although we are still in this world, looking at the natural things, but we are also living in the supernatural, and we can experience supernatural because the power of the Lord is working in our lives. Amen po ba? Do we claim that? That you can live in the supernatural, you can experience supernatural because the power of the Lord is working in your life. Amen? And that's how God works. Ganoon po kimilos ang Panginoon. He works in the impossible. Mahilig pong kumilos ang Diyos sa mga imposibleng bagay at iyon po ang gustong-gusto niyang pagkilusan. Iyon po yung mga bagay na gusto niyang kilusan, yung mga imposibleng bagay kasi napapakita po niya ang kanyang pagka-Diyos. Amen po ba? It is, like ko nga po sinasabi sa inyo that it is natural for Him to do miracles. Because it is His nature. It is natural for Him to do miracles because it is His nature. He is a miracle-working God. Amen po ba? Amen? And pag sinabi po natin supernatural, ibig sabihin po nito is beyond the visible. Beyond po siya sa mga bagay na nakikita po natin. That is supernatural. Yung supernatural din po is departing from what is usual or normal. Above normal po siya. Kung in short, siya po ay abnormal. Kaya yung supernatural, abnormal po siya, above normal. Huwag nyo lang tignan yung katabi nyo. Hindi po, joke lang. Okay? Pag sinabi natin supernatural, hindi siya usual na nangyayari. Hindi siya normal na nangyayari na kayang arukin ng iyong isip. Kasi it transcends the law of nature. Humihigit po siya sa mga nangyayari ng natural dito sa mundo natin. Natural sa iyong buhay. And pag sinabi po natin that we are living in the supernatural or you are in the supernatural living, ibig sabihin po nun, bilang isang Kristiyano, you are victorious over circumstances. Yan po yung sinasabi na supernatural living. Pag namumuhay ka ng supernatural bilang isang Kristiyano, victorious ka over every circumstances. Sa bawat sitwasyon ng buhay mo, na pagtatagumpayan mo yan, hindi po dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Pag sinabi po natin din ng supernatural living, ibig sabihin nun, you are experiencing the promise of the Lord being fulfilled. Nararanasan mo ang pangako ng Diyos, hindi yung dula po dyan, nararanasan mo ang pangako ng Diyos na natutupad sa buhay mo. Nararanasan mo ang plano ng Diyos na natutupad sa buhay mo. You are walking in the plans of God. Iyon po yung ibig sabihin ng supernatural living. You are being victorious. The promises of the Lord is being fulfilled in your life. You are walking in the plans of God. Kasi po kapag sinabi natin supernatural, it is beyond what is seen. Kagaya po nung sinabi natin kanina, beyond the visible. Beyond what is seen. Beyond what is normal, beyond what is natural. And for us to live in the supernatural, sino po gusto dito mamuhay ng supernatural? Lord, I want to live in the supernatural.
I just don't want to live in the natural na yung mga nakikita lang ng aking mga mata. But I want to live in the supernatural. Sino po gusto na? That you are walking victoriously, you are experiencing the promise of God, you are walking in the plans of God. Sino gusto nun? Parang ayaw niyo po. Sino po ang gusto nun? Amen. Hallelujah. Kapag ka po, you want to live in the supernatural, then we need to live by faith and not by sight. Amen po ba? Kung gusto po natin maranasan ang pangako ng Diyos, maging victorious sa mga circumstances na nararanasan natin, to walk in the plans of God, then you need to live by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7 ang sabi po dito, we walk by faith, not by sight. Namumuhay daw po tayo sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita ng ating pisikal na mata. Kasi ang pananampalataya po is beyond po siya sa 5 senses natin. If you want to live by faith, hindi ka aasa sa kung ano ang nakikita ng pisikal mong mata, hindi ka aasa sa kung ano ang naririnig mo ng mga salita dito sa mundo, hindi ka aasa sa kung ano yung nararamdaman mo dahil sa circumstances na meron ka. It is beyond that. Naintindihan po na nakaka-connect po tayo? Okay? That is faith. Ang faith po is beyond our 5 senses. Yung hearing, hearing, seeing, feeling, tasting, smelling. It is beyond your 5 senses. And if you want to live in the supernatural, ang sabi natin kanina, supernatural is beyond the natural. Beyond what you can see. If you want to live in the supernatural, you need to start walking by faith. Because faith is beyond your 5 senses. Hindi ka aayon sa kung ano ang nakikita ng iyong pisikal na mata. Kasi ang pananampalataya po, ang pinapagana po niyan ay spiritual ear. Yan po ang pinapagana ng pananampalataya. Your spiritual ear. Hindi yung naririnig mo ng mga salita dito sa mundo, kundi naririnig mong salita ng Diyos. Okay? Ang pagaganahin mo, if you want to live in the faith, if you want to live by faith, ang pagaganahin mo ay ang tenga mo na nakikinig sa supernatural word of God, not the natural word of this world. Naintindihan mo? Nakaka-connect po? Ang pananampalataya po ay spiritual ear, yung pinapairal for you to have the eyes of faith. Kasi kapag ikaw ay nakarinig ng supernatural word of God, it will influence your eyes to see differently. I-influensyahan ng naririnig mo yung mga mata mo na makakita ng kakaiba. To see beyond what the reality is. Naiintindihan mo? Your ear will influence how you see things. Yung tenga mo ay maiimpluwensyahan ang iyong mga mata sa kung paano mo tignan ang bawat circumstances. Titignan mo siya hindi ayon sa nakikita ng pisikal na mata mo, kundi ayon sa kung ano ang narinig mo sa salita ng Diyos. Intindihan ko? Ayun po ang pananampalataya. Okay? It is in the ear that will influence your eyes. You must have spiritual ears that listen to the word of God so that it will influence you to have the eyes of faith. Sabi po sa Romans 10:17. So faith comes from hearing and hearing through the word of God. So hindi po physical na mata. If you want to live by faith, hindi ko po dapat mamuhay sa mga physical na mata. Hindi physical na mata ang pinapairal, kundi spiritual ear. Hearing and hearing the word of God. As you continue to listen to the supernatural word of God, not the natural word of this world, but to the supernatural word of God. Bakit natin nasabi na supernatural word of God? Kasi buhay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Buhay ang salita ng Diyos at kaya niyang magbago. Hindi lang kaya magbago ng buhay, kaya magbago ng circumstances. Amen po ba? So, kung patuloy kang nakakarinig ng salita ng Diyos, it will influence your eyes to be changed.
Iimpluwensyahan niyan ang iyong mga mata para hindi ka makakita ng mga bagay ng realidad, kundi ang titignan mo is beyond the natural. Ang titignan mo ay you will have the eyes of faith that see things in the supernatural perspective. Lord, itong sitwasyon na to, hindi ito yung plano mo. Itong sitwasyon na to, kahit na nakikita ko ng pisikal na mata ko, pero hindi ito ang pangako mo. Kaya mas papakinggan ko ang pangako mo, para ma-influensyahan mo paano ko tignan yung circumstances na meron ko. Naintindihan po? Nakakakunig po? So, faith comes from hearing and hearing. Hindi po physical na mata. Ganon din po yung sinasabi sa Hebrews 11:1. Diba? Now, faith is the confidence in what we hope for and assurance about what? Ano po? What we do not see. Hindi pinapairal ang physical na mata. Hindi mo pinapairal yung mga nakikita mong circumstances. Lord, yung sitwasyon ko, walang provision na nangyayari, pero ang sabi mo sa salita mo, may provision ka. So I will let my ears influence my eyes over that situation. Iyon po yung pananampalataya. Hindi ka babase sa kung anong nakikita mo, babase ka sa kung ano ang naririnig mo na salita ng Diyos. Because living in the supernatural is having faith in the Word of God. Living in the supernatural, again, is having faith in the Word of God. Hindi ka aayon sa kung ano ang nakikita ng iyong pisikal na mata, kundi aayon ka sa salita ng Diyos. Aayon tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen? Sabi po sa Hebrews 11, confidence of what you hope for and the assurance of what you do not see. Hindi mo pa man nakikita sa iyong mga pisikal na mata, alam mo na mangyayari ito. Bakit? Kasi sinabi ni Lord. That's faith. Amen po? That's faith. Hindi mo pa man ito nakikita, pero nakatitiyak. Sabi dito, confidence. Confidence in what we hope for. Hindi mo pa man nakikita sa iyong mga pisikal na mata, pero nakatitiyak ka na at nakasisigurado ka na ang sinabi ng Diyos ay magaganap. Amen po ba? Amen? Faith means total dependence on God. Pag sinabi po natin faith, it means total dependence on God. Na aasa ka talaga sa kakayanan ng Panginoon. Aasa ka sa sinabi ng Lord. Aasa ka sa kakayanan ng Diyos. Aasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Aasa ka sa kaparaanan ng Diyos. That is faith. Because faith releases you from your limited capacity. It transitions you from inability to His ability. That's faith. Iyon po yung faith. Itinatransition ka, inaalis ka doon sa pag-asa mo sa kakayanan mo, kaparaanan mo, nalalaman mo, at idadalhin ka ng kapananampalataya doon sa pag-asa mo sa kakayanan ng Diyos, kaparaanan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. That's faith. Yun po yung faith. Aalisin mo ang pag-asa mo sa limitado mong kakayanan at ilalagay mo ang pag-asa mo sa kayang gawin ng Diyos. Iyon po yung faith. Hindi po faith yung risk-taking. Sige, kaya natin yan. May pananampalataya tayo. Hindi po, kundi ang pananampalataya ay kaya ni Lord. Hindi kaya natin. Okay? Sige, sunggab lang ng sunggab. Kaya natin yan. May pananampalataya tayo. Hindi po. Ang pananampalataya will transition you from your inability to His ability. Amen po ba? Kakayanan ng Panginoon. So if we want to live in the supernatural, we need to have faith. Faith is relying and depending on our supernatural God that will give you supernatural life. Amen po? Amen? Faith is relying on our supernatural God that will give you supernatural life. Amen po? And alam niyo po ba, ang kalaban ng pananampalataya ay hindi takot. It's not fear. Ang kalaban po ng pananampalataya ay hindi po takot, kundi logic.
kaparaanan mo, naiisip mo, talino mo, ways mo, capacity mo. Ayun po ang kalaban ng faith, pananampalataya. Hindi fear, kundi logic, ways mo, capacity mo. Kasi when you have faith, aasa ka, hindi sa kaparaanan mo. Aasa ka, hindi po sa kakayanan mo, kundi aasa ka ulit. Lagi natin inuulit. Aasa ka sa kaparaanan ni Lord, aasa ka sa sinasabi ni Lord, aasa ka sa kakayanan ni Lord. Amen po ba? That is faith. And the Lord is telling us today, we need to live by faith and not by sight. We need to live by faith and not on our logic. We need to live by faith and not on our ways. Amen po ba? We need to live by faith. Kasi kapag sinabi po natin na we are living in our own ways, halimbawa na lang po, sa natural, di ba ang sinasabi ng natural, kaparaanan ng natural is, magkakaroon ka kapag tumanggap ka. Tama po ba? Kapag tumanggap ka, magkakaroon ka naman talaga. Natural yun eh. Di ba? Pag may binigay si Fern sa akin, magkakaroon ako. Kasi may binigay siya. May tinanggap ako. Pero ang supernatural po, which is the Word of God, the supernatural Word of God, magkakaroon ka kapag nagbigay ka. Iyon po yung salita ng Diyos eh. It's better to give than to receive. Tama po ba? Hindi natin lubos maisip in the small detail how it will happen, but it will happen. Kasi salita ng Diyos. It's better to give than to receive. Magkakaroon ka kapag nagbigay ka. Sabi nga po sa Proverbs, ang mga tikom ang kamay ay lalong nawawalan. Paano nangyari? Dapat nga kapag tikom ang kamay mo, dapat meron ka eh. Pero ang sabi sa Proverbs, ang tikom ang kamay ay mas lalong nawawalan. Ang bukas ng palad ay mas lalong nagkakaroon. Diba? Mas lalong pinagpapala ang bukas ng palad. That is supernatural. That is the Word of God, the supernatural Word of God. That's not our ways. That's not our logic. Kalaban ng pananampalataya, ang logic, ang kaparaanan natin, ang kapasidad natin. Kasi ang pananampalataya ay aasa ka sa salita ng Diyos, kaparaanan ng Diyos, kakayanan ng Diyos. Amen po ba? Isa pang halimbawa, ang natural, pag di ka nagbigay, di ka dapat magbigay para di ka kapusin. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, the more na nagbibigay ka sa Panginoon, the more na nararanasan mo ang pagpapala ng Diyos, malaking itin. Diba? That is supernatural. We don't know how it will happen. The details, kung paano siya mangyayari. Pero, mangyayari. Kasi sinabi ni Lord. Amen po ba? Living in the supernatural, hindi pinapairal ang logic, reasonings, kaparaanan. Kasi kung kumilos po si Lord is above logic. Kung kumilos po si Lord is lagi kang inilalagay sa sitwasyon that it doesn't make sense. Sino mo naka-experience mo? Ng mga experiences na, Lord, ano itong sitwasyon namin? It doesn't make sense. Meron po ba tayong nararanasan ganon? Alam niyo po, doon sa mga pagkakataon na yon that it doesn't make sense, ang gusto ng Panginoon, umasa ka sa Kanya. Kasi kung kumilos po si Lord, it is always above the logic. Yung hindi mo maintindihan, hindi maarok ng iyong isipan. It doesn't make sense, Lord. Lord, it doesn't make sense. Tinawag mo kong magpastor. Kung mahihain nga ako, it doesn't make sense. At ako. Diba? It doesn't make sense because He worked above the logic. He worked above your capacity. Kasi nga, di kayang abutin ng pangunawa natin ang kaparaanan ng Diyos. Kaya iyon po yung paingiralin natin, pananampalataya. Hindi yung logic natin, hindi yung kaparaanan natin, hindi yung reasonings natin. If you want to live in the supernatural, sino po ulit ang gustong maka-experience ng supernatural? Masaya pa po ba tayo? Pakitabi po yung katabi. Gising. Okay? Sino po ulit ang gustong mamuhay ng supernatural? Yes. Amen? So if you want to live in the supernatural, humanda ka. Ito talaga, humanda ka kasi ilalagay ka ng Diyos sa sitwasyon na hindi natural sa'yo.
hindi ka komportable. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon na hindi pamilyar sa'yo. Okay? If you want to live in the supernatural, inilalagay ka ng Lord sa sitwasyon na hindi natural sa'yo para mamangha ka. Supernatural nga ang gagawin ni Lord. If you want to experience supernatural and miracle, humanda ka. Kasi God will put you in a place that doesn't make sense. He will put you in a place na hindi natural sa'yo at imposible sa'yo. Sino po ulit ang gustong mamuhay sa supernatural? Handa tayo to be in the doesn't make sense situation? Handa tayo doon sa places? Amen? Handa tayo sa uncomfortable places? Ayun, humanda ka rin kasi abangan mo, darating yung supernatural. Amen po ba? Abangan mo kasi darating ang miracle. Abangan mo kasi makakakita ka ng mga imposibleng bagay na nagiging posible. Amen po ba? Amen? So kung andun ka sa sitwasyon na yon, mag-abang ka na. Amen po ba? Pakisabi sa katabi, mag-abang ka na. Kasi makikita mo na ang Diyos na gumagawa ng miracle sa buhay mo. Amen po ba? Amen? Balik po tayo doon sa Mark 6:35-44. Introduction lang po yun. De joke lang. Balik tayo sa Mark 6:35-44. Kung mapapansin po natin, ang mga disciples po, before nila na-experience yung miracle na ginawa ng Panginoon, nandoon po muna sila sa impossible situation. Ganoon po kasi ang pattern ng Panginoon. Bago ka niya dalhin sa mga miracle niya, bago ka niya dalhin doon sa mga supernatural things na gagawin niya, inilalagay ka muna niya sa imposibleng sitwasyon. At yun po yung nangyari sa mga disciples. They are in the impossible mission. Sabi po sa verse 35-37, bago po yan, may nakalagay po ba? The Lord will put you in an impossible mission. Sa Mark 6:35-37, ang sabi po doon, and when it grew late, his disciples came to him and said, "This is a desolate place, and the hour is now late. Send them away." Ang sitwasyon nila is napaka-imposible kasi pakakainin nila yung 5,000 men. Bukod po sa mga lalaki at babae, mga bata at babae. At wala silang kakayanan, wala silang kaperahan. Tapos yung lugar pa nila is desolate, wala masyadong mapupuntahan na pwedeng kainan. Sabi doon, send them away to go in the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered them, you give them something to eat. Sabi ng Panginoon, yan ang utos ng Panginoon. And they said him, Lord, shall we go and buy 200 denarii worth of bread? Meron lang tayo 200 denarii. So, yung kaperahan natin, hindi pa sasapat doon sa 5,000. Imposibleng sitwasyon. Tama po ba? Impossible mission. What makes it impossible? Nasa remote area po sila. Walang pwedeng mabilhan ng pagkain. Lack of money sila. 200 denarii lang ang pera nila. Tapos ang pakakainin nila 5,000 men. Paano mangyayari? Paano mangyayari, Lord? Pero alam niyo po ba sa mga ganitong sitwasyon, ang naging response po ng mga disciples is they make their own way. Gumawa sila ng sarili nilang kaparaanan, nagsuggest sila ng tingin nilang magandang suggestion. Okay? Iyon po yung nangyari. Sabi na lang ng isang disciple, Lord, send them away. Paalisin mo na lang. Inutusan pa si Lord. Paalisin mo na lang, Lord. Hayaan mo na lang silang kumuha ng pagkain nila. Pero ang inutos ng Panginoon, hindi pakainin niyo sila. Napaka-imposible, Lord. Paano namin pakakainin 5,000 men? Ito lang yung pera namin. Ang pangit pa ng lugar. Sabi ni Philip, naging logical na si Philip, nag-compute na bigla. Lord, 200 denarii lang. Paano? Hindi namin makompute, hindi namin maarok. 200, 5,000 people, paano? Diba? Pagka dumadating po tayo sa mga imposibleng bagay, ang tendency natin, gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan. Nagko-compute na tayo, nagiging logical na tayo.
Kapag napupunta tayo sa sitwasyon na imposible, madalas ang kaparaanan natin ang ginagawa natin. And alam niyo po ba, kaya tayo nilalagay ng Diyos sa imposibleng sitwasyon para makita mo ang pagka-Diyos niya. Para makita mo na hindi ka dapat umasa sa kakayanan mo, kundi umasa ka sa kakayanan niya. That's faith. Again, pinag-uusapan natin kanina yung faith. That's faith. If you want to live in the supernatural, you need to walk by faith. Hindi ka aasa sa sarili mong kaparaanan, kakayanan, aasa ka sa pagka-Diyos ni Lord at aasa ka sa kakayanan ni Lord. Amen po ba? Bakit? Bakit tayo aasa sa kakayanan ng Panginoon? Kasi sabi po sa John 6:6, yung mga babasahin po natin mga passage verses, ito po ay parallel nung story ng feeding the 5,000. So meron po tayong babasahin sa Matthew, may babasahin tayo sa Mark, may babasahin tayo sa John. Sabi po sa John 6:6, He asked this only to test Him. Dahil tinetest lang tayo ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ang sabi pa po ng Lord, for He already had in mind what He was going to do. Bago ka pa itest ng Panginoon at bago ka padali ng Panginoon sa imposibleng sitwasyon, alam na niya ang gagawin niya. Amen po ba? Alam na niya ang gagawin niya, kaya hindi niya kailangan ang kaparaanan mo, hindi niya kailangan ang logic mo, hindi niya kailangan ang reasoning mo, kasi alam na niya. Amen po ba? Alam na ng Diyos. Kaya ka lang nilalagay ng Panginoon sa imposibleng sitwasyon to test you. No? Ano yung testing na gagawin ng Panginoon sa mga gantong sitwasyon ba? Paggaganahin mo pananampalataya mo o paggaganahin mo kaparaanan mo? Sa mga imposibleng sitwasyon ba, are you going to live by faith or are you going to live by sight? Sabi ni Lord, for He already had in mind what He was going to do. Alam na ni Lord. Kaya nga ang palaging sinasabi ng Panginoon, you continue to trust me. Be still and know that I am God. For I will fight for you. I will provide for you. Sa mga ganong sitwasyon, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Amen po ba? Bago ka pa man pumunta sa sitwasyon na imposible, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. He has His own ways to solve His impossible mission. Amen po ba? Pero titingnan din po natin dito, sa sitwasyon na to, hindi po in-ignore ng Panginoong Jesus yung sitwasyon. Okay? Ang pananampalataya po kasi is not ignoring the situation. Yung tipong halimbawa, may mga bills ka. No? May mga bills, totoo naman na may bills, realidad yan eh. Tama po ba? Ang pananampalataya po, hindi ganito. May mga bills, okay lang yan. Hindi po ganun ang pananampalataya. Hindi, okay lang yan. Bills lang yan. Hindi ganun ang pananampalataya, yung ignoring. May sakit ka. Bawa sinabi may sakit ka. Ang pananampalataya po, hindi ganito. Hindi, wala lang yan. Sinabi na talaga may sakit ka. Hindi po ganun ang pananampalataya na i-ignore mo yung sitwasyon. Ang pananampalataya po, i-acknowledge mo at i-declare mo ang pangako at kapangyarihan ng Diyos over that situation. That's faith. Not ignoring the situation, but acknowledging and declaring the promise and power of the Lord over your situation. Kasi realidad na mayroong bills. Tama po? Hindi nawawala. Ayaw nga nilang huminto sa pag-send ng love letter eh. Tama po ba? Kahit na parang pagod ka na, ayoko nang magbayad. Hindi, bibigay namin to sa'yo. Love letter ko to sa'yo eh. Okay? Hindi sila humihinto at realidad yun na meron. Realidad na meron, pwede kang maging sakit. Pero hindi po, ang pananampalataya ay hindi pag-ignore ng mga bagay na yun. Hindi pag-ignore ng mga nangyayari sa paligid mo. Hindi. Hindi pag-set aside ang mga nangyayari sa paligid mo. Kundi pagdideklara na ang pangako ng Diyos ang magaganap, hindi yung nangyayari nito. Amen po ba? Pagdideclare at pag-acknowledge that the promise and the power of God will be fulfilled and will overcome this situation. Amen? That's faith. Yun po yung pananampalataya. Na hindi na nakakonect po? Amen. Thank you, Lord. So that's faith. Hindi nila in-ignore yung situation. Kaya lang, sa imposibleng sitwasyon na yun, ang kaparaanan nila ang kanilang ginawa.
Hindi in-ignore ni Lord na may sitwasyon na kailangan magpakain. Pero ang gusto lang ng Panginoon sa mga disciples is pagkatiwalaan nila kung ano ang pwedeng magawa ng kapangyarihan ng Diyos over that situation. That's faith. Amen po ba? Amen? And pangalawa po, yung sinabi po dito, meron silang impossible means, meron silang lack of resources. Hindi kakayanin ng kanilang resources yung kanilang imposibleng sitwasyon. 200 denarii over 5,000 people na pakakainin. Ang sabi po ng Panginoon dito sa verse 38, how many loaves do you have? How many loaves do you have? Ang sabi po nila sa John 6 verse 9, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they for so many? Ayan na naman, nag-question na naman po sila, Lord, meron kaming 200 denarii? Meron pa. Pagsamasamahin natin, 200 denarii, 2 fish and 5 loaves. Pagsamasamahin natin. Pero hindi pa rin sasapat. Hindi pa rin sasapat. And in times of impossibility, we tend to look of what we lack. In times of impossibility, we tend to look that we lack of resources. Ang lagi po, ang natural po sa atin, ang natural na respond natin sa mga imposibleng sitwasyon, ay lagi natin tinitignan kung ano ang kakayanan natin. Kung ano ang meron tayo para ma-overcome yung sitwasyon. Lord, ang daming bills, ito na ang pera ko. Paano? Takot na tayo nun. Diba? Yung sa church, diba? Kagaya po dito, share ko lang po, Nung Wednesday po kasi, pagkatapos pong mag-pray, ang tindi po ng panalangin, dinideclare po that the Lord will provide. The Lord is our Jehovah Jireh. Ang dinideclare po is, kapag may pangangailangan at nakita ng Diyos ang pangangailangan, po-provide niya ang pangangailangan, He will supply all our needs. Tapos pag-uwi ko po, meron pong binigay na love letter po sa akin, ang may-ari po ng building, na ang sabi po doon, 3 buwan na tayo hindi nakakabayad ng upa. Although meron naman po tayong 1 buwan na nakatabi para magbayad. So 2 buwan ang ating utang. Ang babayaran ni Lord. Okay? Tapos ang sabi po doon sa letter, starting March 1, mag-i-implement na po sila ng 5% penalty sa bawat delayed payment. So malaki-laki po yun. And isa pa po na nakalagay doon, pag hindi tayo nag-comply, mabibreach yung contract. Pag nabibreach yung contract, tanggal yung contract natin, tanggal yung lugar. Tama po? So, nagbilang ako bigla, Lord, ilang araw na. February, anong date po nung Wednesday? 19. Oh, ilang araw, Lord, ilang araw na lang, March 1 na. 2 buwan ang iipunin namin. Paano kami makakaipon? Pag-uwi ko po nung time na yun, yun yung agad na naisip ko. I'm sorry Lord kasi yun na, nagkalkula agad ako. Logic agad. Tapos pinaalala sa akin ng Panginoon yung message na ibibigay yung great faith. Okay, great faith Lord. Believing in the impossible. Okay po. Kaya pagdating ko po nun, nagbukas ako ng worship song, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, if this situation is your way for us to see your greatness, your power, and for us to see and to witness kung paano kakikilos sa buhay ng NLA, at dahil binibigyan mo kami ng panibagong testimony that you are really our provider, then so be it. Have your way, let it be done. Kaya po, bibilang na naman tayo, ilang araw na lang, Lord. February 28, kailangan bago mag-February 28, makabayad na. Tapos ang February pa, kulang ng 2 araw. Kulang ng 2 araw, Lord. Ano ba yan? Diba? Sana meron mo lang 30, 31, 29, 30, 31. 3 araw pa na kulang pa ng 3 araw. March 1, sige Lord. Okay, I know ang sabi rin po ng
nung nagpe-pray din po ako, no, sabi ko, Lord, you are never early, never too late. Your provision is just right on time. And I know that darating yun. Ayun. Kaya nag-aabang po tayo. We are now in an impossible situation and we are now waiting for the supernatural work of the Lord. Amen po ba? Impossible resources that we have. Pero ang sabi ng Panginoon, don't rely on your limited resources. Trust on what I can do. Amen po ba? Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 14:8. Matthew 14:18. Ang sabi po ng Panginoon nung sinabi ng mga disciples, Lord, kulang ang resources. Kahit pag sama-samahin yung resources na meron kami, kulang, hindi sasapat. Ang sabi ng Panginoon, dalhin mo yan sa akin. Hindi yan sapat, pero ako sapat. Amen po ba? Hindi yan sapat, hindi yan makakasolusyon, pero ako ang may solusyon. Yun po yung sabi ng Panginoon, give it here. Bring them here to me. Ibigay mo, isurrender mo sa akin. Kasi Jesus is showing us that you don't need to rely on your limited resources. Trust on what I can do. Jesus is showing them what He can do. Ang sabi ng Panginoon, let me show you that I am able. You are not able, but I am able. Let me show you that I am Lord. Amen po ba? Kasi kapag nandito po tayo sa imposibleng sitwasyon, dumarating po sa punto ng buhay natin na ang nakikita natin yung limited resources natin, kaya nagdadoubt tayo kung kikilos ba si Lord. Nakafocus tayo sa limited resources natin, kaya nagdadoubt tayo kung kikilos pa ba si Lord, mangyayari pa ba yung pangako niya. At mas lumalaki po ang doubt if we keep on looking and trusting on what we can do. But mas titibay ang faith if we keep on looking and trusting on what the Lord can do. Amen po ba? In times like this, God wants us to live by faith. Again, ang faith po is total dependence on the Lord. Transitioning yourself from your ability to His ability. Your ability is hindi sapat, pero ang abilidad niya ay limitless. Ang abilidad niya ay sapat. Amen po ba? You need to abandon your reliance on your limited resources and start receiving God's unlimited source, power, and ability. That's faith. Aalisin mo yung kakayanan mo. Hindi ka aasa doon, kundi aasa ka sa kakayanan ni Lord. We are not able, but God is able. Amen po ba? We are not able, but God is able. We lack many things, but God can multiply things. Amen po? Doon po sa pangyayari, yun nung ibinigay po ng mga disciples ang kanilang resources sa Panginoon, dumami. Dumami po yung resources nila. Kaya sinasabi po ng Panginoon, stop focusing on what you lack, but start focusing on who's your Lord. Huwag tayong mag-focus sa kung ano yung meron lang tayo, mag-focus tayo na meron tayong Diyos. Amen po ba? Huwag tayong mag-focus sa resources natin, mag-focus tayo na meron tayong source. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kasi po, ang pananampalataya po is trusting and obeying. Trusting and obeying. Kagaya na lang po nung example ni Gideon. Yung story po ni Gideon, na tinawag po siya ng Panginoon para kalabanin ng Midian. Pero ang nangyari po doon sa story po niya, sabi po sa Judges 7:2, the Lord said to Gideon, you have too many men, I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me, my own strength have saved me. Ang sabi po ng Panginoon, ang dami nyo. Sobrang dami nyo, 22,000 kayo, baka umasa kayo sa kakayanan nyo, na ang sabihin nyo, kayo ang nagligtas sa sarili nyo. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, sabihin mo sa mga army, umuwi na ang mga takot. Umuwi na ang mga duwag. Ang dami umuwi. 10,000 ang natira. So, ilan yun? 12,000 ang takot, ang duwag. Hanggang sabi ng Panginoon, 10,000, ang laki niyo pa rin.
Biruin niyo po ang kakalabanin nila, hundreds of thousands na mga soldiers. Tapos, 10,000 ang sabi pa ng Panginoon, ang laki niyo pa rin. Sabihin mo sa kanila, uminom sa ilog. Ang mga tao na uminom na parang aso, pauwiin mo. Ang mga tao na uminom na maayos, iyon yung panatilihin mo. Ang nanatili po, 300. Ang sabi ni Lord, ayan. Okay na. 300, sapat na yan. So kung titingnan po natin sa ating pag-iisip, sa ating natural na mata, sa ating kaparaanan, hindi kayang manalo ng 300 ang 300 sa libo-libong army. Tama po ba? Pwedeng sabihin kasi ang realidad mas madami, mas malakas. What's your name, the city? When it comes to army, ang logic, the bigger the better. Tama po ba? Pero for God, the smaller the better. The smaller the better kasi hindi po natin ang gusto ng Panginoon ay hindi ka umasa sa sarili mong lakas, kundi umasa ka sa Kanya. Ang sabi pwedeng sabihin ni Gideon, Lord, paano mangyayari ito? Paano kami mananalo? Paano kami mananalo sa 300 over 100 of 1,000 na mga soldiers? Ang alam niyo po ang pwedeng sagot ni Lord, wag mo akong pangunahan. Wag mo akong pangunahan, mas malakas ka kasi kasama mo 300 at ako. Kasi I am more than thousands of soldiers. I am more than. Huwag kang mag-alala kahit ganito lang, ang limitado lang ang resources mo, huwag kang mag-alala kasi ako ang source mo. Amen po ba? Kasama mo ako. You just need to trust and obey. Yun lang po ang gusto ng Panginoon. Faith is trusting and obeying God. Trust on God. Kung ano yung sinasabi sa'yo. Trust on what God tells us and obey it even though it seems impossible in our sight. Sa mga ganitong imposibleng sitwasyon, hindi po gusto ng Panginoon na maging logical ka. Ang gusto ng Panginoon maging masunurin ka. Amen po ba? God's way is always impossible in our sight and He doesn't want you to be logical but He wants you to be obedient. Kasi hindi po namamangha ang Panginoon sa kung gaano kaganda at katalino ang kaparaanan mo. Mas napapahanga po ang Diyos sa kung gaano kakatindi sumunod. That is faith. Faith produces obedience. Faith resulting obedience. Faith is trusting and obeying God, and He will be moved by your faith if you will continue to obey the Lord. That's faith. Meron na po ba tayong great faith? Amen? Amen? Hallelujah. Pangatlo po, pwede po ibang tawagin ng worship team. God of the impossible. Sabi po sa Mark 6:41, and taking the 5 loaves and the 2 fish, He looked up to heaven and said a blessing and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. Alam niyo po, ito pa yung nakakahanga sa Panginoon. Hindi lamang po niya nakayanan o hindi lang po na meron siyang kapangyarihan na magpakain ng 5,000. Pero yung kaparaanan niya kung paano magpakain ng 5,000 ang nakakamangha. Kung papansinin po natin dito sa Mark 6:41, ano po yung ginawa ng Panginoon? Ano po yung ginawa ng Panginoon? Naka-highlight? Hindi po, ayan. Ano po yung ginawa ng Panginoon? He broke the loaves and gave. Alam niyo po ba yung broke doon, isang beses lang niyang ginawa? Kasi di ba tayo, for example, nagigipit tayo, kailangan tayo, bawa mga nanay, limitado yung resources natin. O hating kapatid tayo pagpipira-pirasuhin natin yon yung tinapay. May tinapay dyan pwede po ba humingi? Di ba? Pagpipira-pirasuhin natin yon yung tinapay para magkasya sa marami. Tama po? Ganun yung ginagawa natin. Kapag kami iisa tayong tinapay at gusto natin maraming makakain, ang gagawin natin, paghahati-hatiin natin, pagpipira-pirasuhin natin maraming piraso o hating kapatid para makakain kayong lahat. Pero alam niyo po ba, ang ginawa ng Panginoon dito sa broke na to, isang beses lang niyang hinati.
Yung sinabi po na broke dito is not a continuous action. Hindi niya pinaghati-hati. Hindi niya pinagtagpi-tagpi. Hindi niya pinaghati-hati lahat. Isang beses lang niyang hinati. He just broke it once. And yung sinabi po na give dito is keep on giving. Tuloy-tuloy na pagbibigay. Kung titignan niyo po yung scenario dito na isang beses lang hinati ng Diyos tas tuloy-tuloy na binigay at napakain ng 5,000, paano nangyari? Namangha na tayo na napakain niya ang 5,000, tama po ba? Namangha na tayo doon. Pero nakakamangha pa ang kaparaanan ng Diyos. Nakakamangha pa ang kaparaanan ng Diyos kung paano siya nakapagmilagro. Kasi hindi talaga natin kayang arukin isang beses lang hinati tas ang dami niyang naibigay. Nakakamangha. We don't know how it happened, but it happened. Hindi natin alam yung bawat detalye ng kung paano siya gumawa ng milagro, pero ang sigurado tayo, gumagawa siya ng milagro. Amen po ba? Ang kasiguraduhan lang natin kapag nagtiwala tayo sa Diyos na sa lahat ng bagay, mangyayari ang kanyang sinabi. Maganda ang kanyang kaparaanan, kahanga-hanga ang kanyang kaparaanan. We don't know how it happened. Hindi po kailangan na alamin mo yung small details of how the Lord moves. You just need to have faith. You just need to trust God that He will gonna do it. Amen? We don't know how it happened. All we know, it happened. Amen po ba? And alam niyo po ba, hindi po sa kamay ng disciples dumami ang tinapay. May mga pagkakataon na gusto ng Panginoon na sa mga ganitong imposibleng sitwasyon, isurrender mo lahat. Kasi kung titingnan natin, hindi sa disciples dumami ang tinapay. Sa kaninong kamay? Sa kamay ng Diyos. You need to surrender everything to the Lord. Hindi po sa kamay ng mga disciples dumami ang tinapay, kundi sa kamay ng Lord. Kasi when you surrender everything to the Lord, your resources will be multiplied. Amen po ba? Miracle happens in Jesus' hands. So don't put your trust in your resources. Limitado yan. Don't put your trust on your ability. Limitado yan. Put your trust in Jesus Christ. Kapag nilagay mo ang pagtitiwala mo sa Diyos, kapag sinurrender mo ang lahat sa Panginoon, hindi po mahihinto ang provision. Kagaya po nung nangyari sa ginawang miracle ng Panginoon. Nung ipinagkatiwala ng mga disciples ang lahat sa Diyos, hindi huminto ang provision. Amen po ba? Meron ka mang kinahaharap ng mga bayarin, meron ka mang kinahaharap ng mga monthly bills, pero pinapakita ni Lord dito na hindi siya humihinto na magbuhos ng financial provision sa buhay mo. Tuloy-tuloy ang pagbibigay. Amen po ba? Hindi humihinto na magbuhos ng financial provision ng Panginoon. Meron ka man kung pinagdadaanan o meron man sa buhay mo na nagdadala ng kapaguran, pero hindi po humihinto ang Diyos na bigyan ka ng kalakasan. He will provide for the strength. Lagi kanyang binibigyan ng panibagong sigla, panibagong lakas. And ano po yung sinabi din sa 41? He gave thanks and broke the loaves. Sabi po dito, He gave thanks, nagpasalamat ang Panginoong Jesus sa Diyos. Alam niyo po ba, thanking God in advance is a sign of faith. Na hindi mo pa man nakikita ang nangyayari o hindi mo pa man nakikita ang provision ng Panginoon, pinapangunahan mo na ng pasasalamat kasi alam mong mangyayari siya. Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako kasi pinanghahawakan ko na ibibigay mo to sa amin. Hindi pa man po namin nakikita ang fulfillment ng pangako mo, pero nagpapasalamat na ako at pinanghahawakan ko na that your promise is yes and amen. Amen po ba?
Pinasasalamatan mo na at pinanghahawakan mo na ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Pinasasalamatan mo na at pinanghahawakan mo na ngayon pa lang ang mga bagay na mangyayari pa lamang bukas. Giving thanks is a sign of faith. Magpasalamat na po tayo. Kung hindi pa man po natin nagagawang na nararanasan ang katugunan ng Panginoon sa panalangin natin, pangunahan na natin ang pasasalamat. Kasi nananampalataya tayo na nagagawin ng Panginoon yung ating panalangin. Amen po ba? So instead of complaining, you praise God. Instead of grumbling, you rejoice in the Lord. This thank offering is also a song of gratitude. Yung ginamit natin kanina, di ba? Song of gratitude. Napasasalamat sa Panginoon ang ating ibulala sa ating bibig. Dahil alam natin na tumutugon ang Panginoon sa panalangin. Alam natin na tapat ang Diyos at tumutupad siya sa kanyang mga pangako. You need to praise Him in times of impossible situation. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Praising Him in times of impossible situation is a sign of having a great faith. Hindi mo pa man po nakikita, but you are sure and confident that the Lord will rescue you.